Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng problema? Sino po dito ang walang problema? Sino dito ang may mga problema? So yung mga hindi nagtaas ng kamay, walang problema. Aba, ay napakapalad. Alamin natin saan nagmumula ang problema at paano natin may iwasan ng problema. At alamin din po natin na talaga bang ang Diyos ay nasa likod ng mga problema. Kasi meron pong talata sa Biblia, it's found in 1 Corinthians chapter 10, na kung saan ito po ay pangkaraniwang ibinibigay sa atin ng mga tagapagturo. Ako personally, nung bata pa po ako, napapakinggan ko na po ito na hindi daw po magbibigay ang Diyos ng problema na hindi natin kakayanin. Napakinggan nyo na po yon. It's found in 1 Corinthians chapter 10. So alamin po natin, kung hindi nagbibigay ang Diyos ng problema na hindi natin makakaya, so ang logic po nun, kung susundan natin, nagmumula sa Diyos ang problema. So talaga bang nagmumula sa Diyos ang ating problema? Yun po yung isang tanong na ating sasagutin. Kasi kung hindi po tayo sigurado doon na sa Diyos nagmumula ang problema o hindi talaga, hindi po natin may enjoy ang ating buhay sa araw-araw. Nagkakaroon tayo ng confusion. And I believe, ang salita po ng Panginoon ay hindi po nagbibigay ng confusion because nagbibigay po ito ng kalinawan sa ating isipan. Para lalo po natin na-appreciate ang Diyos. Para pag kayo po umaattend ng church service, pag nagpapataas po ng kamay si Brother Bear o yung lahat po ng praise and worship team dito, hindi natin nahihirapang itaas sa ating mga kamay at ating mga tinig dahil nauunawaan natin kung sino yung Diyos na ating sinasamba. Di ba? Maganda po yung gano'n, ano? Masarap makipagrelasyon sa isang karelasyon na kilala mo siya. At kaya po tayo laging nananalangin ay kinikilala natin ang Diyos. Ako po nung unang nasipat ko po yung aking ex-GF, kilala niyo po yung aking ex-GF, ex-girlfriend, misis ko na ngayon, nung nasipat ko talaga siya, sabi ko, may potential itong maging asawa ko ah. Di ba sa mga lalaki, pag ang unang nagugustuhan natin yung looks eh, di ba? Pag nakakita tayo ng magandang babae, ganda. Sa kanya rin, yun din po ang kanyang nakita, nung looks din. Kaya sabi ko sa kanya, nung pinakasalan niya ako, talaga bang ako ang gusto mo, baka naman yung looks ko lang. So nung habang nagkaroon na kami ng unang pag-uusap, lalo akong nai-inlove sa kanya, kaya pinupursue ko na po siya. So ibig sabihin, nagkakaroon na kayo ng relasyon. Ganon din po sa Diyos. Pag naintindihan natin ng Diyos, na-engganyo na po kayo at hindi po pahirapan sa inyo yung manalangin. Kaya po naniniwala ako dito sa church natin na hindi po pahirapan ng manalangin dahil masarap makipag-usap sa Panginoon. Kulang po yung 5 minutes. Kulang ang 10 minutes. I believe, bilang isa po sa mga kaibigan yung pastor, kung maalala niyo po, nung tayo po, 3 years ago na nagsimula po kami nag-ministry dito, hindi ko po kayo pinilit mag-pray. Pero dahil naintindihan ninyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos, yung pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa Diyos ay nagiging natural na lang po sa inyo, di ba? Kasi may relasyon na tayo sa Diyos. At yan po ay nauunawaan natin kapag tayo po ay nagkakaroon ng Bible study o umate ng church at nakikinig ng salita ng Panginoon. At wag po kayong mag-alala, dito po sa ating church, no condemnation. Kung kayo po ay naiidlip, itulog nyo lang. Napapanaginipan nyo naman po ako. So ang pag-uusapan natin sa ngayon, problema. Pero bago dyan, naniniwala po ba kayo na kahit may problema po tayo, ay pwede pa rin pong manatili sa atin yung kapayapaan? At ang kapayapaan po ito bilang mga mananampalataya, ito po yung kapayapaan na ibinigay sa atin na ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung kapayapaan na hindi kayang ibigay sa atin ng mundo. Sige nga po, Kuya Aves, patulong nga anak. Yung first slide natin. Ayaw ah. Yan po yung theme namin sa church. Yan. Sabi po ni Jesus, ang ating Panginoon, in John 14:27, peace I live with you, my peace I give to you. Take note ha. Peace I live with you. My peace. Kanino pong kapayapaan ang iniwan sa atin ng Panginoon? It's the peace of Jesus. Hindi po ito yung peace ng mundo. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
So, ang ating pong responsibility dito, sabi ni Jesus, yung kanyang responsibility, He has given us His peace. Kaya sabi ng Panginoon, my peace I give to you. So, ating pong responsibility, towards po yun eh, yung ability natin to respond to Jesus is to receive His peace. Paano po natin nire-receive ang peace? By letting not our hearts be troubled. So, kapag kayo po ay natutroubled, pag sinabing troubled, ibig sabihin kayo po ay nagugulumihanan, anong gagawin natin? Paalalahanan po natin ating mga sarili bilang mga mananampalataya that Jesus' peace is in us already. Amen? Kahit po nagkakagulo, politically speaking sa ating bansa, still, receive Jesus' peace. And then, sabi dito yung ating responsibility, let not your heart be troubled. Huwag mo hayaan na ang puso po natin ay nag-aalala dahil yan po, pag nagtuloy-tuloy po yan, magiging afraid. Sa Tagalog, magiging matatakutin. Sino po dito gusto natatakot lagi? Hindi po healthy yun. Maapektuhan ang iyong mga puso. So, ang ating responsibility, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Because Jesus cannot let not for you. Hindi po niya magagawa yon. Tayo po ang may control nun. So, pag nagkakaroon po tayo ng worry sa buhay, sabihin mo lang, Lord Jesus, I receive your peace. Amen. Kagaya po sa ngayon, practice natin. Kung meron man po kayong daladalahin sa buhay, pikit po natin ating mga mata and then say this with me. Lord Jesus, I receive your peace. Amen. Tapos, panghawakan natin. Kung kayo po may mga alalahanin sa bahay, iwanan niyo po. Kung meron kayong mga labahin, dun muna yun. Hindi natin mababanlawan dito. Okay? Iwanan lang po doon, ha? Okay, church? Now, para po maintindihan natin, ano itong sinasabi mo, Pastor, na kapayapaan ni Jesus? Ito po yung kapayapaan na hindi po kayang ibigay ng mundo. Let me give you isang senaryo sa scriptures para maintindihan natin. Sa isa pong tagpo, na ang Panginoong Jesus ay nasa bangka, kasama ng kanyang mga kaibigan, mga disipulo, sila po inabutan ng bagyo. Now, pagmasdan natin, anong ginagawa ng ating Panginoon sa gitna ng bagyong ito? At para maintindihan natin yung kapayapaan ng ating Panginoon na nasa sa atin na rin. Amen, church? So, basahin natin ang kasaysayan. Mark 4:36-40. Now, when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. 37. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling. But, yung he dito, capital H, si Jesus po ito. But Jesus was in the stern. Nasa dulo po siya ng bangka. Sa dulo ng bangka, medyo makalog, di ba? Parang sa sasakyan, pag nasa dulo kayo, magalaw. Pero si Jesus, bagaman ang lakas nung bagyo, pumapasok yung tubig sa kanilang boat, nasa dulo pa siya magalaw, asleep on a pillow. And they awoke him and said to Jesus, sabi ng mga kasama niya, Teacher, do you not care that we are perishing? Hindi ka ba naapektuhan? Kami napapahamak na. So, tingnan niyo po yung sinabi dito ng mga disipulo, ha? Do you not care? Wala ka bang pakialam? So, nakikita nila si Jesus, mahimbing na natutulog. This is the peace that I'm telling you. This is the Jesus' kind of peace. Na kahit po may problema, bumabagyo, ha? Baka nga basang-basa pa si Jesus dito. Nasa likod, magalaw. Pero ang himbing ng tulog niya. Why? Ito yung peace na meron siya. Kaya po tayo, kahit nagkakagulo na nasa dulo tayo ng buhay natin, yun po yung picture nito, yung stern nasa dulo tayo, hindi tayo makakabog. Tulog lang. Amen. Alam niyo yung misis ko, simula po nung pinakasalan ko siya, wala akong alaala na nagkaroon po siya ng insomnia. Pag nadikit po yan sa pader, masa yan eh. Mas malalim pa po ang kanyang tulog sa sinkhole ng Bohol. Naalala nyo nung lumindol, ang lalim ng sinkhole ng Bohol, mas malalim pa doon. Ibig sabihin, payapa siya. So ako rin natututo sa kanya, bisan nga naiingit ako eh. Ang lakas humilik, hindi pa ako tulog. So ibig sabihin, payapa. I believe, yun din ng Panginoon. Kaya po sabi ng mga kaibigan, sabi ng mga disipulo niya, do you not care that we are perishing? Bakit hindi ba pwede mapahamak ang Panginoon sa kanyang kalagayan? Mukhang hindi kasi relax na relax si Jesus.
Nakahiga siya sa kanyang unan. At kaya po ganun ang reaksyon ng kanyang mga disipulo. Then, tignan natin in verse 39. Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased and there was a great calm. Wow! Praise God! Then sabi ni Jesus sa kanila, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" So ang tingin pala sa atin ng Panginoon, pag tayo po'y matatakutin, wala tayong pananampalataya. So this is the Jesus' kind of peace na meron na po kayo. And I believe si Jesus po in John chapter 14, bago po siya din sa krus ng Kalbaryo, naalala niyo yung sa upper room, habang kausap niya yung mga disipulo, bago siya mamatay, ano po yung iniwan niya sa kanyang mga disipulo? Di ba yung mga namamatay, iniiwan po niya sa kanyang mga mahal sa buhay yung pinakamahalaga sa kanya? Halimbawa, si Lolo mamamatay na. Iiwan niya yung kalabaw. Kasi alam niya, pwedeng kabuhayan po ninyo yon. O kaya yung kanyang pustiso, pwede niyong isanla kung may gold po iyon. So alam po ng mamamatay, iiwan niya sa kanyang mga mahal sa buhay yung mga may value na gamit niya. Si Jesus, hindi po siya nag-iwan na anything na physical value. Iniwan po niya yung pinaka-importante sa tao. Alam niya po kung ano yun? Kapayapaan. Ang daming tao walang kapayapaan sa ngayon. Lalo na yung mga tao sa Senado. Walang kapayapaan yun. Tayo po, blessed tayo, nakakatulog tayo. Lumugar kayo sa kanila. Ang hirap ng buhay po nila. Amen? Kayo nga po, habang nagpipreach ako, naiidlip kayo eh. Hindi ba kayo may kapayapaan? Amen? Now, isa pang eksena para makita natin, anong klaseng kapayapaan ito? Ito naman po itagpo sa buhay ni Pedro. Na kung saan, sila po ihinuli. At kinabukasan, ihaharap po siya sa maraming tao. Anything can happen. Pero parang hindi po natatakot si Pedro dito. Tignan natin Paano mo nasabi, Pastor, na hindi natatakot si Pedro? So may kinalaman po pala yung ating kapayapaan sa tulog. So mamimeasure natin na ang tao po mapayapa ay mabilis gumawa ng tulog. Sino dito ang hirap matulog? Kailangan may tulog. Mas maganda rin may gising. Mahirap naman yung walang gising. So, ito yung, dito natin maintindihan na kapag kayo po ay masarap matulog, ibig sabihin, payapa ang inyong puso. Tingnan natin ang kasaysayan po This time naman, dito tayo. Sa Acts chapter 12, verses 4 to 6. Pagdakip kay Pedro, siya ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng 4 na kawal. Grabe Nakita niyo po yun? Dinakip si Pedro, siya ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng 4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Pasko. Ito pong bagay nito, pwede pong may mga masamang mangyari kay Pedro. So talaga pong pinabantayan po siya. Parang napapanahon, hindi siya dapat makawala. Ito, matindi yung bantay nito. Ibang kaso po ito. Verse 5. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, ang iglesia na may taimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro. Nang gabing iyon, ano ginawa ni Pedro? Nakatulog pa si Pedro. Ang laki ng problema ni Pedro kasi kinabukasan ihaharap po siya ni Herodes. And once again, anything can happen. Anything bad could happen. So si Pedro po natutulog sa pagitan ng 2 kawal. So natutulog ka, may bantay ka na sa pagitan pa ng 2 kawal. Hindi siya na ilang. Di ba tayo pag kumakain, pag may nakabantay sa'yo, parang hindi ka komportable. Pero dito, kese hodang may nakabantay, tutulog pa rin siya. Nakagapo siya ng 2 tanikala. Grabe itong taong to Nakatulog pa siya. You know why? Because he had the peace of Jesus. Nakagapo siya ng 2 tanikala at may bantay pa sa harap ng pinto na bilangguan. Grabe, ang tinding pagbabantay nito. Kung ito mga kawal na to ang nagbantay doon sa ating isang senador, makalamang hindi yung makakawala ayon. Sana pinatawag sila Pero nakawala rin si Pedro dito Tingnan niyo po ito Nakagapo siya ng 2 tanikala at may bantay pa sa harap ng pinto. Pinto ng bilangguan. Balak ni Herodes na iharap siya sa bayan kinabukasan. Verse 7,
So, dito natutulog si Pedro. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa bilangguan. Tinapik nito si Pedro sa tagliran at ginising. Dali bumangon to, sabi ng anghel, nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Magbihis at magsuot ng sandalyas. Now, tingnan niyo po ito, church, ha? Verse 7, walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag. Nagliwanag, di ba pag, misa po natutulog tayo pag may nagbukas ng ilaw, nagigising tayo, anong ibig sabihin nun? Mababaw ang tulog natin. Pero si Pedro dito, lumabas yung angel, nagliwanag, and I believe matinding liwanag po ito. Pero hindi siya nagising. Ang ginawa ng angel para magising, alim ng tulog. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising pa. Kinailangan pa po niya magsalita para magising si Pedro sa lalim ng tulog. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa kamay ni Pedro. See, that's the kind of Jesus, that's the kind of peace that we have in Jesus. Church, galing ano? So kung ano man pong problema meron kayo, hindi kayo makatulog, sabihin mo, Lord, gusto kong maranasan din yung kapayapaan na meron si Pedro. Nakagapos, may nakabantay, pero it doesn't matter. Nakatulog pa rin siya. Ito po ang kapayapaan na meron ng Panginoon. Hindi po ba napakabuti ng Panginoon? Amen? Amen, church? So ngayon pag-usapan natin, posible pala sa gitna ng problema, may kapayapaan pa rin. At posible rin sa gitna ng problema, pwede pa rin kayo makatulog na mahimbing. And that is good news. Kasi marami pong tao sa ngayon ang hindi nakakatulog. At pag hindi po kayo nakatulog na maayos, kayo po ay magkakaroon ng problemang pangkalusugan. Ang problema po ninyo sa inyong kaluluwa, magmamanifest po yan physically. Sakit ng ulo. Pag masakit ang ulo ninyo, mabilis kayo magalit, bugnutin. At pag bugnutin po kayo, nagbitaw kayo ng salita, masakit, mapapaaway kayo, magagalit sa inyo ang inyong mga kamag-anakan. Doon ang nakakalungkot. Minsan, nasisira din po yung testimony natin. Nakikita tayo, praise the Lord sa church. Tapos paglabas ng simbahan, o kaya naman yung mga churchmates natin, binubuliwan din natin, hindi tayo maayos makipag-usap sa kanila, hindi nila alam, kulang ka sa tulong. Nakita niyo pa epekto nun? So, hindi maganda. Hindi tayo naging testimony. Amen. Tapos ngayon, nasasabihin ng isang mananampalataya, binigyan kasi ako ng problema ng Diyos. Now, aalamin natin, sa Diyos ba talaga nanggagaling ang problema? So, ang ating po message for today, it's entitled, The Truth About Your Problems. And then, ito po yung ating question. Does God put you through hard situations? Inilalagay ka ba ng Diyos sa mga mabibigat na sitwasyon ng iyong buhay? So, what do you think? Ang Diyos ba ang nagbibigay ng problema? In other words, ang Diyos ba ang naglalagay ng problema sa atin? Now, ito po yung talata na sinasabi ko sa inyo kanina. It's found in 1 Corinthians chapter 10:13. Basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyo makakaya. Nakita niyo po ito? Kaya po ito yung laging sinasabi ng mga pastor. Hindi ipapahintulot ng Diyos, hindi ka bibigyan ng Diyos ng problema na hindi mo kakayanin. So lumalabas from yung lohika nung sinabi ng mga pastor, mukhang sa Diyos nagagaling ang problema. Sa English, masahin natin, but God is faithful, He will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. So ang tanong natin dito, if this is true, kaya lang minsan iiba yung interpretation eh. So parang nagbibigay ang Diyos ng problema, pero hindi kanya hahayaan na malagay doon nang hindi mo kakayanin. So alamin natin, nagbibigay ba talaga ng problema ang Diyos o hindi? Well, to start with this question, to give you the answer, I've got good news for you. Gaya po na lagi kong sinasabi sa ating church, hindi po nagbibigay ng problema ang Diyos. Ang binibigay po ng Diyos, solusyon. Buti na lang. Pastor, di ba? Sabi ng Biblia, ang mga problema, ang magpapalakas sa iyong pananampalataya, wala pong sinabing gano'n ang Biblia. Ang problema po gagamitin ng Diyos yan para mag-improve ang ating karakter. Pero para lumago po ang ating pananampalataya, sabi ng Biblia, Romans 10 verse 17, so then faith comes by
and hearing by the word of Christ. Nung araw po, nung bago-bago ako mananampalataya, sabi ko doon sa isang mas mature sa akin Christian, sabi ko, gusto kong lumago sa pananampalataya. Sabi sa akin nung office mate ko, alam mo, anak siya ng pastor eh. Alam mo, Laverne, kung gusto mo lumago ang pananampalataya mo, idalangin mo sa Diyos yan. Alam mo kung ano gagawin ng Diyos sa'yo? Bibigyan ka ng maraming problema para lumago ang pananampalataya mo. And then, sabi ko sa Panginoon, Lord, okay na ako sa pananampalataya ko. Ayoko na magka-problema. Di ba? Mas tama naman yung lohikang yun. Kasi yun ang pinaniwalaan natin before. Kasi ang paniniwala nila na ang problema magbibigay sa'yo at papalakasin ka ng pananampalataya. Well, church, bagaman po ang problema gagamitin ng Diyos para lumakas din ating pananampalataya, pero hindi po yun ang dahilan at pamamagitan ng Diyos para lumakas ang inyong pananampalataya. Once again, Romans 10:17. It should be biblical. Hindi tayo dapat nag-iimbento ng ating mga doktrina. So then faith comes by. Hindi naman sinabi, so then faith comes by having problems and more problems. Hindi eh. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Kagaya po sa ngayon. Pag sinabi natin pananampalataya, faith, having a good opinion about God. So nakikita na natin, umuunlad yung ating pananampalataya dahil nagkakaroon tayo ng pagkaunawa. Una sa lahat, good news, buti na lang hindi nagbibigay ng problema ang Diyos. Siya ang nagpo-provide sa atin ng solution. Kaya nga po, di ba lagi kong sinasabi, kung nagbibigay po ng problema ang Diyos, ang pangalan po ng church natin sa Las Piñas, sana Problem Grace Church. Pero ang pangalan po ng church natin ay Solution Grace Church, believing that God is providing a solution. Alam niyo sino po yung solution? Bakit po yung church natin ay solution, walang S? Bakit hindi plural? Kasi isa lamang po ang solusyon sa ating problema. It's Jesus. Amen? Naniniwala po ba kayo sa dami ng problema meron tayo, isa lang ang solusyon? Si Jesus. Alam niyo po ba ang gobyerno, ang problemang politikal? Ang solusyon diyan si Jesus. Alam niyo kung bakit marami pong kurakot? Hindi pa sila born again. So problemang spiritual pa rin po ito. Pag nanatili po sila at wala pa po silang relasyon sa Diyos, sila po'y mananatiling makasalanan. At kapag makasalanan, nasa kanila po ang sinful nature o yung kalikasang makasalanang kalikasan, gagawa at gagawa po ng kasalanan yan. So yung political problem po, it's also, ang solusyon, spiritual pa rin. Sino pong solusyon? Si Jesus pa rin. Amen, church? Okay, dito na tayo, mga kapatid. But God is faithful, He will not allow you to be tempted beyond what you are able. Now, tignan natin. That's verse 13. Pag nagbabasa po kayo ng Biblia, para hindi po kayo ma-out of context, tingnan natin yung mga preceding verses. So, 13 po iyon. Puntahan natin yung mga naunang mga talata para maintindihan natin yung kabuuan ng kabanata. Kasi nangyayari sa atin minsan, amen lang tayo ng amen, hindi na natin binabasa lahat. Sabi ni pastor alam niyo po, kahit po ako, subject po ako for scrutiny. Pag may binabasa kayo, nag-aaral tayo, gusto ko pa babasahin nyo talaga lahat. Kaya po iniisa-isa ko dito yung mga talata para makita natin, church. So para maintindihan natin, talaga bang binibigyan ng Diyos ang problema at hindi niya i-allow mga problema hindi natin kaya? Alamin natin kung paano nagsimula, kung paano nagkaroon ng verse 13, pagsimula muna tayo sa verse 1 onwards. Pwede po ba yan? Isa-isahin natin? Okay, let's start with verse 1 until 5. Moreover, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, Brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea. Ang tinutukoy niya po dito, ito po yung mga kababayan niya na kung saan mula sa Ehipto, sila po ay pinalaya ng Diyos mamagitan ni Moises patungo sa promised land. So sila po niligtas ng Diyos at nakatawid sa pulang dagat o Red Sea. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Bagaman, mga kapatid, habang sila po ay binabagtas nila ang daan mula sa Ehipto patungo sa Promised Land, kasi ang Pharaoh ay napakatuso, nakita nila. Paparating po yung mga ni Pharaoh. Sa likod, hindi na sila pwedeng bumalik. Sa kanan, hindi na sila pwedeng pumunta. Sa kaliwa, wala rin silang pupuntahan. Yung harapan nila, pulang dagat. So talaga po nagpanic po sila. Nagreklamo sila. Pero despite sa kanilang mga reklamo, anong ginawa ng Diyos sa Red Sea?
Binuksan niya. Hindi po natapos doon. Yung lupa pinatag pa at sila po ay nakatawid. So nakita po nila itong pagliligtas sa kanila ng Diyos. Pero sa kabila po nito, mareklamo pa rin po sila. Verse 2, all were baptized to Moses in the cloud and in the sea. All ate the same spiritual food. All drank the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Verse 5, but with most of them, God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness. So sa kabila po na nakita at naranasan po ng mga kababayan ni Moises, ang paglaligtas sa kanila ng Panginoon, pinatawid sila sa pulang dagat. Nung sila po ay nagreklamo sa tubig na maalat, pinatamis po ito ng Diyos. Nung nagreklamo po sila, wala silang makain, binigyan po sila, God provided them manna from heaven. So lahat po ng mga fresh reklamo, may mga fresh blessings. Hindi po sila pinaparusahan ng Diyos. Sunod-sunod po yun. Ilang araw lang ang pagitan. Bagaman, ganun po ang ginawa ng Diyos sa kanila, reklamo, pagpapala, reklamo ng mga tao, pagpapala ng Diyos, hindi po natuwa sa kanila ang Diyos. Sabi ng verse 5, but with most of them, God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness. Now, verse 6, ito po ang sabi ng, still with chapter 10, verse 1 Corinthians, verse 6 na tayo. Now, nakita po yung these things, plural, these things became our examples to the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. So dito po, let's have a word study. No? Sabi dito, now these things became our examples. Anong tinuturo sa atin ng Panginoon dito? Para hindi rin po tayo masadlak sa problema. Huwag natin gagayahin yung mga Israelita. Na bagaman ang Diyos, hindi sila pinabayaan, reklamo, fresh reklamo, pagpapala, reklamo, pagpapala, reklamo, pagpapala. Huwag daw po natin sila gagayahin. Now, these things became our examples. Kaya pala siya isinulat ni Apostle Pablo, sinulat ng Banal na Espiritu through the Apostle Paul, para meron tayong nababasa. Yung mga ginawa nilang pagkakamali, hindi na natin uulitin. Nakuha niyo po yung point? So, ibig sabihin, marami tayong matututuhan mula sa mga kababayan ni Moises dito. At ang mga kababayan ni Moises po, karamihan sa kanila, hindi po natuwa sa kanila ang Diyos. At marami po ang nangamatay sa kanila at hindi nakaabot sa promised land. Naalala niyo po, nung binigay na yung 10 kautusan, nag-iba na po dito ang Diyos eh. Pag nagre-reklamo ang tao, sila po'y pinaparusahan na. At dahil sa pagre-reklamo po nila, sinasabi nila, dinala mo kami, Moises, dito sa ilang para mamatay, para patayin kami ng Diyos. So sa kabila po ng kabutihan ng Diyos, hindi nila pinapasalamatan ng Diyos. At yung sinabi nilang, sana namatay na lang kami sa Ehipto o namatay na lang kami sa ilang. Alam niyo po, napakahalaga po na ating dila. Yung kanilang mga sinabi, it happened. Because sabi ng Proverbs 18:21, death and life are in the power of the nose. Akala ko nose. Sige nga, sabay-sabay natin sabihin, death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. If you love death words, nabubuhay po kayo sa kamatayan. But if you love life words, mabubuhay din po kayo, punong-puno kayo ng buhay. So, tinandaan ng Diyos, so sabi nila, ang pagrereklamo nila kay Moises at sa Diyos, sana pinatay mo na lang kami sa Ehipto. O kaya, habang naglalakad kami sa ilang, pinatay mo na lang kami. Sabi ng Diyos sa kanila, etong time na to, they were under the old law-keeping covenant. Sabi ng Diyos, lahat ng sinabi niyo mangyayari sa inyo. Now, hindi po sila grateful despite the fact na ang dami pagpapala ng Diyos sa kanila. Now, ang tao po, pag mareklamo, hindi niya nakikita yung mga detalye kung paano tayo pinagpapala ng Diyos. Alam niyo po ba, every gising is a blessing? Yung kayo po ay nakapunta sa church, it's a blessing already, church. Marami pong tao na tutulog, hindi na nagigising. Pero tayo po'y malakas pa rin. So pwede po ba tayong umusan ng pasasalamat sa Diyos? Sabihin mo, Lord, thank you sa buhay kong ito. Bigay tayo ng clap offering sa Panginoon. He is so good, church. He is so good. So pag meron po kayong nararamdaman sa katawan, halimbawa, 30% may masakit po sa inyo, pero 70% maayos naman, be thankful. Tayo po ay dapat isanay natin ating mga sarili to be grateful sa Diyos.
Pero yung mga tao po dito, hindi sila papagpasalamat. And that's why these things became our examples to the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. Nagkaroon po sila ng pagnanasa sa mga bagay na masasama. Kaya po sila hindi kinaluguro ng Diyos. Now, isa-isahin natin, ano po itong mga masasamang bagay na ito. Now, yung word po dito na examples in Greek, it's tupos, sa Tagalog, tipo. Alam mo yung tipo, type. Types, style, or resemblance, specifically a sampler that is a model for imitation or instance for warning. So, isinulat po ni Apostol Pablo ito sa mga taga-Korinto, and also it was written to us, believers, para hindi na po natin gayahin yung mga pinagagagawa nito mga kababayan ni Moises sa panahon nila. To the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. So kung meron po sila mga pinagnasahan nung araw, isinulat po ito ni Apostol Pablo, wag na natin gagawin para hindi na po tayo masadlak sa mga problema ng buhay. So lumalabas, talagang hindi po ang Diyos ang nagbibigay ng problema. Sino po nagbibigay ng problema sa sarili natin? Kadalasan tayo po. Actually, mamaya po bibigay ko sa inyo yung 3 dahilan kung bakit ang tao po ay nasasadlak sa trouble and sufferings of this world. Alamin natin yon. Now, tingnan natin. Ano yung sinasabi dito ng mga pagnanasa na ginawa ng Israel sa panahon po nila ng paglalakbay mula sa Ehipto na kung saan pinalaya po sila ng Diyos doon mula sa kanilang pagkakabihag. Isipin nyo, pinalaya po sila doon. Sila po yung nagtatrabaho sa Ehipto, walang sweldo. Nung pinalaya sila ng Diyos through Moses, binigyan po sila ng sweldo sa matagal na panahon. Sila po ay kumita. At marami po silang daladalang alahas, gold and silver, na hindi po nila naranasan. Pero habang binabagtas nila ang promised land, daladala nila yung gold and silver, they were not grateful to the Lord. Reklamo pa rin po sila ng reklamo at lagi sila nagsisisi, sana hindi na lang kami umalis sa Ehipto. Sana namatay na lang kami. Napaka-ungrateful po ng mga taong ito. And I believe hindi po tayo kagaya nila. Now, tingnan natin ano po yung rebellion, yung mga pagnanasang masama ng mga kababayan ni Moises para hindi na po natin gayahin sa ating panahon. Para hindi na tayo masadlak pa sa mga problema ng buhay. Ready na po kayo, church? Hey, number 1. They were idolaters. Sila po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Now, mga kapatid, gusto ko po linawin, ha? Ang pagsamba po sa Diyos-Diyosan, hindi lamang po yung rebulto. Halimbawa, ni Santo Niño, ni Birheng Maria, hindi lamang po ibig sabihin nun. Pag sinabing pagsamba sa Diyos-Diyosan, baka naman po yung cellphone ninyo ang Diyos-Diyosan na po ninyo. Yun na yung lagi ninyong hawak. Ibahin naman po hawakan ninyo. Bakit hindi nyo itry washing machine naman? Puro kayo telepono eh. O kaya electric pan. Puro kayo cellphone eh. So anything po na nauubos ang oras nyo at doon po nakafocus ang inyong atensyon, yun po ang ating mga Diyos-Diyosan. O kaya naman, nakatingin ka sa salamin. Gandang-ganda ka o puging-pugi ka sa sarili mo. Dino-Diyos mo na sarili mo. Or ito pa, church ha, dapat po ang atin pong mga mata ay sa Panginoon lang. Minsan din po pag masyado kayo nakafocus sa inyong mga boyfriend and girlfriend, Diyos-Diyosan din po yun. O kaya sa inyong mga anak, Diyos-Diyosan din po yun. Before po, I used to ask the Lord, sabi ko, Lord, parang masyado kaya tang selfish. Gusto mo lang nakafocus yung mata namin sa'yo. Alam mo, ito po yung revelation na tinanggap po sa Panginoon. Listen, church. Kasi ganito po ang dyablo. Para masaktan ka, sasaktan niya yung mga minamahal mo sa buhay. For example, nakatutok ka sa anak mo masyado. At nakita ng dyablo, ito yung weakness niya, yung anak niya. Pag binanatan ng dyablo yung anak mo, affected ka masyado. O kaya naman, bumili ka ng bagong sasakyan. Talaga naman, konting kibot, punas. Talaga, buong katawan mo, pinupunas mo dun sa bagong bili mong sasakyan. Ginawa na niyan, Diyos-Diyosan yun. Alam ni Satanas kung anong weakness mo. Diba? Doon ka nakatingin eh. Pag nasagi ka, sira na po ang buhay nyo. Hindi ka na mag-function well. Now, bakit gusto ng Diyos, nakafocus tayo sa Kanya? This is the revelation. Pag nakafocus tayo sa Diyos, pag nakita ng dyablo,
Nakapokus siya sa Diyos. Wala siya pwedeng sirain. Hindi niya kaya ang Diyos eh. That's a revelation. Kaya pala gusto niya yung ating attention 100% sa Kanya. And then, susunod na lang po yung ating asawa, mga anak. Yung mga bagay po dapat hindi talaga binibigyan masyado ng halaga yan. Of course, iingatan po natin. Kasi pag pinag-usapan yung idolatry, akala natin puro imahin lang, si Santo Niño, si Birheng Maria, o si San Pedro, hindi lamang po yun. Anything na inuubos po ang inyong mga oras, yun po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. And even po, kung kayo po ay sobrang abala sa inyong katawan at wala na kayong panahon na mag-aral ng salita ng Diyos, pag tinamaan po kayo, tinira kayo ng kalaban, bagsak na po kayo. O kaya naman, yung iba, dinodiyos-diyosan nila, yung kanilang mga pera, Diyos-diyosan din po yun. O kaya yung inyong pagiging sikat, pag hindi ka na sikat, bagsak ka na. Yun ang problema ng mga artista eh. Kaya iniwan ko na pong pag-aartista, nag-full-time na akong pagpapastor. So, yun po yung pagiging pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen? So, dito po sinasabi sa atin, Apostol Pablo, ito po yung mga sama nilang pagnanasa, huwag nyo nang tularan. It serves as examples or typos, types, resemblance. Huwag nyo nang gayahin, napahamak sila eh. Huwag nyo nang gayahin. Now, let me give it on verse. 1 Corinthians 10, verse 7, and do not become idolaters as were some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. So that's number 1. So mga kapatid, wag po masyado kayong magbigay ng panahon sa maraming bagay na pwedeng ikasira na yung loob. Take time to read the Bible or bigyan natin ng panahon pag-aralan ng salita ng Panginoon. Kasi pag nakita ng dyablo, masyado kang focus kay Lord hindi niya pwedeng banatan yun. Wala siya magagawa doon. Kaya pala gusto ng Panginoon, nakafocus lang tayo sa Kanya. So sino po nagbe-benefit? Tayo pa rin. Amen. So that's number 1. Number 2, they were adulterers. Maraming tao sa akin nasasadlak sa problema because sila po ay nakikiapid. May asawa ka na, ito po lantaran mga kapatid and even po sa mga nanonood online. Biblia po nagsasabi dito, pag may asawa po kayo, huwag na kayong lilipat pa at mangingibang bahay. Yung iba, sumakabilang buhay, yung iba, sumasakabilang bahay. Hindi po kalooban ng Panginoon yun. For example, ako po may asawa ako. Pero bukod po sa aking minamahal na asawa, hindi niya alam meron pala akong ibang ka-affair, hindi po gusto ng Diyos yun. At kung kayo po'y mananampalataya, hindi natin ginagawa yun. Pastor, nasa biyaya naman ako eh. Sabi po ng Biblia, for sin shall not have dominion over you because you are under law, but under grace. Wala po kayo sa grace pag nagkakasala po kayo. At bilang mga tunay na binago ng Panginoon, kung dati po nag-cheat kayo, pero nung kayo primana ng palataya na, hindi mo na ginagawa yun. Because you are now a new person in Christ. All things have passed away, behold, all things have become new. Dati cheater ka. Pero, ang tao pong sinabi niya, dati siyang cheater, pero naging Christian siya, cheater pa rin, hindi po Christian yun. Wala pa sa kanyang banal na spirito. Nag-i-enjoy pa siya sa kasalanan eh. Ang tunay na mananampalataya, nawawala na po yung kanyang pagnanasa sa kasalanan. Totoo po, nagkakasala pa rin po tayo, pero hindi tayo nag-i-enjoy at hindi tayo nagtutuloy-tuloy. Pero kapag kayo po ay tuloy-tuloy, sabi mo, 10 taong ka ng Kristiyano, pero yung affair mo, hindi pa rin kayo naghihiwalay, I'm sorry, this is the truth. Mukhang hindi pa po kayo mananampalataya. Because ang tunay na mananampalataya, ang kalooban ng Diyos sa inyo, kung meron kang isang asawa, yun lang dapat. Babae, lalaki pong kinakausap ko. Amen. Ito pong ginawa ng mga kababayan ni Moises. They were adulterers. So talaga pong pinractice nila makipag-apid sa iba't ibang mga tao. Kaya po sila nasadlak sa gulo. Naalala ko nung araw, nung ako po ay nasa FEBC. Meron akong pinapakinggan, nagkataon nasa bahay ako, meron akong pinapakinggan na isang interview. Dalawa yung interviewer, lalaki at saka isang pastor. Lalaki, yung pastor, tapos yung main host, babae. Tapos yung ni-interview nila, na-interview na ito sa 700 Club.
So to make the long story short, yung babae yung nag-cheat. Then yung kanilang conclusion, bago matapos yung programa, sabi ng babae, na hindi sila kinorek ng pastor. Ako talagang nanggigigil ako noon. Sabi ng babae, katabi niya yung asawa niya, nag-reconcile na po sila. Ito sabi ng babae, ito yung kanyang maling paniniwala. Pinahintulutan ng Diyos na ako'y magtaksil sa asawa ko para sa aking muling pagbabalik, mas lalong mag-init ang aming pagmamahal. Hindi po totoo yun. Ginusto niyang mag-cheat. Hindi kalooban ng Diyos yun. Ang kalooban ng Diyos, kung kayo po'y merong asawa, manatili kayo sa asawa ninyo. Hindi yung gagawa pa ng eksena ang Diyos na para lalong lumalim ang inyong pagmamahalan, mag-cheat ka muna, gagawa tayo ng drama. Para later on, mag-reconcile kayo, mas mainit ang pagmamahalan. Hindi po totoo yun. So sabi ko, hindi nagsalita yung pastor, hindi siya kinurek. Hindi ko alam, baka yun din ang paniniwala niya. Na inalaw ng Diyos yung problemang yun, pero maganda naman ang kapalit, hindi po. Ang sakit sa lalaki nun. Di ba, kahit naman sa babae, mag-cheat tayo sa ating asawa, ang sakit nun. Ganon din naman sa mga kababaihan. So, hindi po ito plano ng Diyos. Kaya isinulat ni Apostol Pablo, huwag kayong makiapid. 1 Corinthians chapter 10, verse 8. Nakita niyo po, iniisa-isa ko yung verse sa inyo. Nor let us commit sexual immorality as some of them did. And in one day, 23,000 fell. In the old law-keeping covenant, kapag meron pong nahuling nakikiapid, pinapatay po kaagad. Naalala nyo si Jesus, nung meron pong ibinigay, dala-dala yung mga skriba at saka yung mga pariseo. Di ba sabi nung skriba at saka pariseo, O Jesus, ito yung babae, caught in the very act of adultery. Nahuli nila. Take note in the very act of adultery. So ibig sabihin, nagkakasala itong mga pariseo at eskriba. Mukhang naninilip po sila during that time. Nahuli nila sa akto. Pero nagtataka ako nung pinresent ng mga eskriba yung babae, wala yung lalaki. Baka eskriba rin yung lalaki. Mukhang staged, mukhang planado. Uso yung salitang stage ngayon, ano? Planned. Now, anong ginawa ni Jesus doon sa eksenang yon? Under the old law-keeping covenant, marapat pong pagbabatuhin ng babae ito hanggang sa mamatay. Kaya sabi ni Jesus, dito po unti-unti na niya pinipresent ang biyaya ng Panginoon. Sino man sa inyo ang walang bahid ng kasalanan ang siyang bumato sa babaeng ito. Wala nakagawa. Alam niyo, sino lamang po ang may karapatan at walang bahid ng kasalanan at pwedeng bumato sa babaeng yon? Si Jesus. Pero hindi niya po ginawa. At isa-isang umalis yung mga meron na nandoon mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. And then, sabi ni Jesus, nung unti-unti na po silang umalis, where are those accusers of yours? Nasaan na yung mga nag-akusa sa'yo? Sabi ng babae, wala na po sila, Panginoon. Anong sabi ni Jesus? He gave her the gift of no condemnation. Ako man din, I will not condemn you. And then, dahil po natanggap niya yung gift of no condemnation, yung babaeng yon was empowered to go and sin no more. Wow. So kapag tinatanggap natin ang biyaya, tunay po ito siya po ay may binigyan po ng kalakasan na humayo at hindi na bumalik pa sa kanyang kasalanan. Yun ang tunay na mananampalataya. Amen. Kasi, church, pag tayo po bilang mananampalataya ay gumagawa ng kasalanan, pero sinasabi mo, ako'y Christian, born again, pero nakikita po ng mga kapitbahay mo, ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, nakikiapid, cheater ka, hindi po kayo papaniwalaan. Alam niyo, sino po nasisira ang pangalan? Kayo at ang Panginoong Jesus. Kasi we are ambassadors of Christ. Kaya pag in-invite niyo yung taong yan sa church, hindi po sila sasama. Kasi hindi nakikita sa buhay natin. At ang mga tao dito, bakit ang daming namatay? Because under the old law-keeping covenant, pag kayo po ay natagpo ang nagkakasala na pakikiapid, automatic po yun. Ikaw ay pwedeng pagbabatuhin hanggang sa kamatayan. So dito po, napasok sa problema yung mga taong to because sila po ang nakiapid. Wala po sa likod nito ang Diyos. Ang linaw. Number 3, they tempted the Lord. Alam niyo po yun, ibig sabihin ng they tempted the Lord. Basahin mo muna natin yung verse. Verse 9, this time still with 1 Corinthians chapter 10. Nor let us tempt Christ, as some of them also tempted,
and were destroyed by serpents. Ito yung mahilig pong nilalaro ang biyaya ng Panginoon. Okay lang magkasala. Nasa biyaya naman ako ng Panginoon eh. Yung bang laging nilalagyan ang pangalan ng Panginoon sa bingit ng kahihiyan. They were under the old law-keeping covenant at sila po lagi nilang ginagawa yun, and then they were destroyed by serpents. Kung di ako nagkakamali dito, alam niyo kung ilan po ang namatay dito? 17,400 fell that day. Naalala niyo po yung eksenang ito na nagpagawa po si God kay Moses ng pole, tapos mayroong bronze serpent. Ito yung eksenang yun. Anyone who looks at the bronze serpent may live. Ito yung eksenang yun. So tayo po bilang mga nasa biyaya, hindi natin tinitempt ang Panginoon, hindi natin siya nilalaro. Sineseryoso natin ang Panginoon. Amen? Hey, that's number 3. Number 4, they were ungrateful. Ano ibig sabihin ungrateful? Hindi po sila mapagpasalamat. Hindi nila ina-appreciate ang ginagawa sa kanila ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Reklamador po kasi sila. Amen. So sabi ni Apostol Pablo, kung reklamador sila, huwag nyo nang gayahin. Yun para ibig sabihin ng 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians 10. Nor complain as some of them also complained and were destroyed by the destroyer. Alam niyo po ba kapag kayo po ay lagi pong reklamador o nagre-reklamo sa buhay, hindi niyo po matatagpuan ang inyong buhay na napakasaya. Kasi lagi na lang konting kibot, reklamo. Ano ba yan? Napakainit naman dito, parang impyerno. Nakarating ka na ng impyerno. Meron akong kaibigan noon eh. Kumakain kami, sabi niya, ano ba itong lasa na itong spaghetti na ito, lasang ipis. Kaya ako nakakain ka na pala ng ipis, ano? Ang dami natin mga ganong salita eh. O reklamo tayo ng reklamo. Church, bilang mga mananampalataya, kung meron pang reklamo sa buhay, sabihin natin sa Panginoon, let requests be made known to God. Imbes na mag-post po kayo sa social media, reklamo, sabihin natin sa Panginoon. Amen. Kasi hindi rin makakatulong eh. Bilang mananampalataya, reklamo ka na reklamo sa social media, tapos makita ka ng kapitbahay mo, sabi nung kapitbahay mo, ang reklamador ito, sabi niya, born again siya. Nasisira ang pangalan ng Panginoon. Naniniwala po ako bilang tunay na mananampalataya, na-appreciate po natin ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Hindi tayo nagre-reklamo. Ito po mga taong ito, bagaman sila po laging nililigtas ng Diyos, binibigyan ng tubig, ng pagkain. Yung pagkain po nila libre. Manna from heaven. Alam niyo po yung manna from heaven sa Biblia, ang tawag pa po dito ay the angel's bread. The champion's bread. Ito po yung pagkain na nagbibigay ng lakas po sa kanila. Pagkain ng mga anghel eh. Pero despite the fact na sila po ay pinoprovide ng Panginoon, ano ginagawa ng mga Israelita in those days? Reklamo sila ng reklamo. Sawang-sawa na kami sa tinapay na yan. And because they were under the old law-keeping covenant, nung first part po ng kanilang paglalakbay, they were under the Abrahamic covenant. Pag nagreklamo sila, fresh reklamo, blessing. Reklamo, blessing. Pero, Exodus chapter 20, chapter 19, hinihingi ng Diyos na manatili kayo sa aking Abrahamic covenant. Ayaw nila. Sabi nila, gusto namin, Moses, sabihin mo sa Diyos, bless us. Base sa aming goodness. Doon na po binigay ng Diyos yung 10 Commandments. Ilan po ang 10 Commandments, church? Ang galing. Bihira nakakaalam niya. Exodus 20, binigay yung 10 Commandments. So, itong time na to, from Abrahamic covenant, lumipat po sila sa Mosaic covenant. Sa Mosaic covenant, iba na. Pag may reklamo, may parusa. Reklamo, parusa. Reklamo, parusa. Yun po nangyari sa kanila. Pero buti na lang, church, sa panahon natin ngayon, after 1,500 years from Moses until Jesus, ibinigay na po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo at doon po na itatag ang bagong kasunduan ng purong biyaya. At sa bagong kasunduan ng purong biyaya, church, itong maganda. Gusto ko po kayo maging grateful sa Panginoon. Bagaman reklamo tayo ng reklamo, blessing na po yan. Pastor, parang kay Abrahamic covenant, parang ganon. Pero mas superior yung sa atin. Because yung Abrahamic covenant is just a foretaste of grace. Patikim lang yon.
Pero po yung sa panahon natin ngayon is the fullness or pureness of grace. For all the promises of God in Christ Jesus are yes and amen. Kaya po, God's goodness will lead you to repentance. Nakikita mo, Lord, no, reklamo ka ng reklamo, pero sa kabila ng aking pagrereklamo, hindi ka napapagod, i-bless ako. Anong tawag doon? Grace. So kayo bilang mga mananampalataya, na-appreciate natin. So, totoo lang, Lord, marapat akong kidlat na sa dami ng reklamo ko, pero sa dami po ng reklamo natin, pero tayo po binubusog pa rin ng biyaya ng Diyos because we are now under the new covenant of pure grace. Hindi po ito patikim, ha? Ito po ay fullness na. Why? Because ang mediator dito, hindi na si Abraham. It's Jesus Himself. Ang tagapamagitan po natin. Kasi nakikita na tayo ng Diyos kay Kristo. Kaya bagaman tayo pinagkakasala, nagkakamali, wala po kayong magagawa. Pagpapalain pa rin kayo ng Diyos. Pero ang tunay na mananampalataya, nakikita mo pinagpapala ka ng Diyos, hindi mo gagayahin itong mga kababayan ni Moises. Lalo ka nai-inlove sa isang Diyos sa unang nagmahal sa iyo. Ang tawag po doon ay reciprocation. Sinusuklian mo ng pagpupuri at paggawa ng kabutihan. So tayo po bilang mananampalataya, gumagawa tayo ng kabutihan hindi para pagpalain ng Diyos. Gumagawa tayo ng kabutihan dahil pinagpala na tayo ng Diyos. Bunga na yon. Okay, church? Bunga na. Amen? So ngayon, hindi ka na sumasamba sa Diyos-Diyosan, mabuting bagay po ito, hindi ka nakikiapid, ito ay bunga na ikaw ay ligtas na. Hindi mo ginagawa yung mga bagay na ito para ikaw ay hindi maligtas. Hindi po, ligtas na tayo kaya hindi mo na ginagawa yung mga bagay na yan. Pero kailangan po tayong paalalahanan ni Apostol Pablo para maunawaan natin saan siya nanggagaling, bakit naisulat yung 1 Corinthians chapter 10 verse 13. So nasa 10 na tayo. Tingnan natin verse 11. At dito muna tayo, verse 6. Let's go back. Now, sabi dito ng verse 6, these things became our examples. So mga ehemplo lang po ito para wag na nating pamarisan. Di ba? Ganun po lagi, ano? Ako po sa mga anak ko, pag sila po ay dinidisiplina ko, nagbibigay ako sa kanilang paalala. Naalala nyo yung nangyari sa batang ito? Ganyan din, inilalagay ko sila sa senaryo nila. Ito, hindi nagpaalam, napahamak. Mga anak, wag nyo nang gawin. So nakita nyo, ang ganda, no? Tayo po'y tinuturuan ng Diyos para hindi na po tayo mapasok pa sa problema ng buhay. So examples. Once again, ano yung examples dito? Types, resemblance. Sa Tagalog, basahin nga po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Ang lahat ng mga nangyayaring iyon ay nakita niyo po yung babala. Yan po yung asawa ni Babalu. Okay? So, isinulat ito sa atin bilang admonition, bilang warning. Para huwag nyo nang gawin. So, church, nagkulang ba ang Diyos sa atin? Hindi. So, pag nasangkot po ay sa problema, hindi kakulangan ng Diyos yun. Nagpaalala po siya. Nasa part na po natin ang kakulangan. Nagbigay na po siya ng babala. Parang ganito. Sabi ng Diyos, wag na kayong tumawid sa kabilang tulay. May warning. Pagpunta nyo dito, wag na kayong pupunta sa kabilang tulay. Ang tao, ganun, ang propensity ng tao, matigas ang ulo Di ba? Pangkaraniwan, ganun po ang tao. For example, dumating po kayo ngayon sa church. Walang kwarto dito. Next Sunday, pagdating nyo, nagpagawa po ang church ng 7 kwarto. Tapos mayroong isang kwarto doon nakasulat, huwag niyong papasukin. Kayo po mga nakaupo dito, nasaan ang mga mata nyo? Nandun sa, huwag niyong papasukin. Di ba? Yan ang propensity natin. The more tayong pinipigil, lalo tayong nanggigigil. Pero nung dumating kayo dati, nung wala naman nakasulat na huwag papasukin, wala naman yung mga mata natin doon. Hindi po ba? Ganoon ang tao. So, hindi po nagkulang ang Diyos sa atin para hindi po tayo paalalahanan, para bigyan ng babala. Binibigyan po tayo ng babala. So, yung mga tao, sabi dito ni Apostol Pablo, ginamit siya ng Diyos na napahamak, hindi dahil ang Diyos ang nagbigay ng problema sa kanila, napahamak sila because they were adulterers, they always tempted Christ,
and they were ungrateful, kaya sila napahamak. Huwag nyo nang gayahin. Huwag na natin silang pamarisan. And these things were written to you as admonitions, tupos, examples. Ito po ibig sabihin ng admonition or warning. Now, dito na tayo sa 11. Nakita nyo, iniisa-isa natin ha. Yung key verse natin ay 13. Now, all these things happened to them as examples. Examples na naman? Tupos. And they were written for our admonition. Para ito daw po ay ating, ano yung admonition? Paalaala po sa atin. Upon whom the ends of the ages have come. See, church? And they were written for our admonition. So, wala pong pagkukulang ang Diyos eh. Alam niyo kung bakit po tayo pinapaalalahanan? Because God loves you so much. Di ba pangkaraniwan, pag napapaaway po tayo, hindi naman Diyos ang naglalagay sa atin doon eh. Paano po napapaaway? Last Sunday, ang aking topic naman ay never give fear a voice. Alam niyo po yung ating mga dila, bagaman yan ang isa sa pinakamaliliit na bahagi ng ating katawan, yan ang naghahatid sa atin sa problema. Would you agree, church? Di ba? Death and life are in the power of the tongue. Marami pong napapatay na gwardiya sa parking lot. Nag-aaway sila nung nakapark. Sabihin nung may-ari ng kotse, hindi mo ba ako kilala? Sabi ng gwardiya, hindi. Boom, binaril. Dila lang. Kaya po, kasama po sa mga mananampalataya, God has given us the fruit of the Spirit. Kasama po din yung self-control. Church, kasama po yung self-control. Bagaman, ang termo no ay self-control, pero it's the fruit of the Spirit. Hindi ikaw ang magkocontrol sa self mo. Self-control is a fruit of the Spirit. Kaya po, alagaan din natin yung ating mga dila. Huwag po tayo basta-basta nagbibitaw ng salita na makasasakit sa kapwa natin. Kasi madali pong pumasok sa gulo, mahirap lumabas dyan. Amen? Lalo na po pag nagsisinungaling tayo, ang hirap lumusot sa pagsisinungaling. At naniniwala ko ito po nangyari sa ating bansa sa ngayon. Yung gumagawa ng kwento, ang hirap nun. Mahahalata mo sino nagsisinungaling eh. Ako personally, ayoko ng sinungaling talaga. Na wala na ako ng gana sa taong nagsisinungaling. Kasi ba't ka magsisinungaling? Ba't di mo lang sabihin yung totoo? Kasi ang hirap pag tagniin eh. Pansinin niyo po yung mga taong sinungaling. Pag yan po ay talagang nasukol na, ay, talaga naman. Pag tinanong mo, nagagalit pa. Kaya siya nagagalit para wag mo nang tanungin. Now, sino nagpasok sa problema? Dila niya. Si church. So ngayon, ayon ng Panginoon na masadlak tayo sa problema. Now, yung admonition dito is notitia. Say this with me, church. Notitia. Ibig sabihin, calling attention, instruction, warning, or caution. So, binibigyan tayo dito ng warning, caution. Sinulat ito para warning, notisya. May nangyari na in the past, wag mo nang ulitin. Kagaya po ng daddy ko, ang kinamatay po ng daddy ko ay nagkaroon ng komplikasyon. Pero basically, malakas po manigarilyo ang daddy ko eh. Mabait po ang daddy ko, pero medyo matigas ang ulo. Kasi as early as 7 years old, naninigarilyo na siya. Ang lakas manigarilyo ng daddy ko. Dahil mahal kong daddy ko, sabi ko, Dad, tigil mo ng paninigarilyo. Ayaw pa rin. Binigyan ko siya ng mga articles about the dangers of smoking. Binasa niya. Nung nabasa niya, tinigil na niya yung pagbabasa. So tuloy-tuloy pa rin siya. Hanggang sa ospital, tapos gumaling. Pagkatapos na ma-ospital, hindi nagsilbing warning yon. Sabi ko sa kanya, Dad, naninigarilyo ka na naman. Hindi, okay na ako. Nagsinungaling pa sa akin. Actually, nakausap yung doktor, pwede na raw ako manigarilyo. Sabi ko, Dad, walang doktor magsasabi sa'yo nun. Tuloy-tuloy ulit, paninigarilyo. This is true. Kaya hirap na hirap po kami. Hindi nawawala yung kanyang, anong tawag doon? Smoker's cough? Ganun na ganun. Na-hospital na naman. Laking gastos.
Naalala ko yung pangalawang na-hospitalize siya, yung pang tuition ni Aves na pambayad namin, hospital. Laki. Nakautang kami sa school. Nakita niyo po yung dahil sa tigas ng ulo, hindi lang yung taong yun ang naapektuhan, pati yung pamilya. Now, ang Diyos ba ang may kagagawan? Hindi po. Yung nagpatuloy sa paninigarilyo. And then, nag-promise siya, pag umaling ako dito, hindi na ako talaga maninigarilyo. Pinaniwalaan namin. Bumila ka ng ilang panahon, ako ay papasok ng office, merong daanan kasi na Lagusan, Pakavite yun mabilis ang daan. Nakita ko siya from afar, nandun si Daddy, akala ko ihahatid ako. Bigla siyang gumanon. Nakita ko may umuusok dito sa likod niya. Nagyoyosi na naman. And then finally, yun na po yung kanyang third hospitalization that led to his death. 82 siya, malakas siya. Pero sayang, sabi ko, kundi sana matigas ang ulo, mas mahaba pa ang buhay. So naniniwala po ako, may verse po sa Bible, sa Proverbs, kung tutupdin mo ang looban ng Diyos, mabubuhay ka na mahaba. Hindi ako naniniwala na ang buhay natin ay itinakda sa araw na ito mamamatay. Kaya hindi po. Bilang mga mananampalataya, you reign in life. By focusing on Jesus and His finished work on the cross, sabi ng Psalm 91 verse 16, with long life, I will satisfy you and show you my salvation. Kung atin pong inaalagaan na ating mga katawan, naniniwala tayo na ito ay biyaya sa atin ng Diyos, kinakain natin yung tama, hindi tayo nagbibisyo, mahaba po ang buhay natin. Ang paniniwala ng daddy ko, hindi. May kanya-kanya tayong panahon ng buhay. Sabi ko, Dad, hindi. Hahaba ang buhay mo kung papangalagaan mo rin ang kalusugan mo. And then, nakita ko yung daddy ko. Ang hirap ng kanyang pinagdaanan. It's that incidents, yung mga pangyayaring yon, serve as notisya para sa akin. Kaya hindi po ako naninigarilyo. Ayokong sundan yung yapak na aking tatay. Pag pumunta po kayo sa Quezon City Institute, one time nakarating ako doon Bata pa ako, pero hindi naman po yung tatay ko nandoon. Nakakita ako doon ng mga taong parang mga robot ang ninipis dahil sa problema sa baga. Quezon Institute sa may Quezon City. Sabi ko, ayoko manigarilyo talaga. So, ibig sabihin, hindi po nagkulang ang Diyos. Ayoko manigarilyo, ayoko rin uminom. Mahirap. Pag nagkasakit po, lahat ng namamatay sa bisyo, alam mo, lagi nilang sinasabi sa dulo, kung maibabalik ko lang. Yun ang theme song nila. Yung kanta ni Regine Velasquez, kung maibabalik ko lang. Come on, church, sing this with me. Ang dating ikot ng mundo, ang gusto ko'y ako, lagi na lang sa piling mo. Namatay. Naghiwalay. Sayang. So, hindi pala si Lord ang may kagagawan. Tuloy natin. Nangyari iyon sa kanila bilang babala. Nandun na naman yung asawa ni Babalu. At isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayon, ngayong mga huling araw, ay maturuan. So, church, natututo po ba kayo? Yun ang purpose ni God sa atin. So, burahin na natin sa isipan natin, hindi po nagbibigay ng problema ang Diyos. Sinusubukan tayo ng Diyos, pwede. Kasi one time, nung papalapit po nung magkakasama si Jesus, si Philip, kasama niya rin po, and then paparating yung marami, multitudes of men, ito yung pagpapakain ng 5,000. I believe, sinusubukan tayo ng Diyos, ng Panginoon. Pero hindi tayo susubukan, bibigyan ng mga trahedya, sakuna, aksidente. Hindi po. Pag namatay kayo, hindi kayo matututo. Paano ka sinusubukan ng Diyos? Dito pa sinubukan ni Jesus si Philip. Sabi ni Jesus kay Philip, saan natin kukunin ang papapakain sa mga taong ito? Tinanong niya si Philip, pero meron na po siyang plano. Ganun po ang Panginoon natin. Susubukan tayo, pero meron na po siyang way out. May solution na. Ganun kabuti ang Diyos. So, hindi kanya pababayaan sa problema mo. Pag may problema, kahit pa maganda, ikaw may kagagawan, He will never condemn you. Siya pang gagawa ng pamamaraan para makawala ka doon. Sundan natin ang kwento, ha? Deuteronomy 30 verse 19 bilang patunay na hindi po ang Diyos
ang nagbibigay ng problema. He will give you choices to choose from. I call heaven and earth as witnesses today against you that I have set before you life and death. So meron tayong choices. Life, death, and then blessing and cursing. So binigyan ba kayo ng pagpipilian ng Diyos? Yes. Because He loves you. As free moral agent, nilikha tayo ng Diyos, meron tayong sarili-sarili mga pagpapasya. Hindi po kayo ikokontrol ng Diyos. God is sovereign. Pag sinabing sovereign, kasi may mga nagtuturo sa ngayon, sovereign ang Diyos, I believe so. Pero hindi ibig sabihin ng sovereign, manipulative. Hindi pa manipulative ang Diyos. Hindi rin siya controlling. Meron tayong sariling pagpapasya, meron tayong utak. Bibigyan kanya ng choices to choose from. Life, death, blessing, and cursing. Pero He will give you recommendation. Anong recommendation niya? Therefore, choose life. Bakit? That both you and your descendants may live. Now, pag hindi mo sinunod ito, yung kabaligtaran, mamamatay kayo. That's simple. Now, pinilit ba kayo ng Diyos? Hindi po. Now, I believe God is sovereign. Pag sinabing sovereign, tingnan niyo po sa dictionary and even sa Bible. Pag sinabing sovereign, having the highest rank, independent, pero hindi controlling. Makapangyarihan ng Diyos, pero He will never override your decisions. Hindi po niya gagawin yun. Nung nagkasala po si Eva, di ba sabi ng Diyos, of all the trees in the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Nung pumitas po si Eva, mula sa ipinagbabawal na punong kahoy, hindi naman siya pinigilan ng Diyos eh. Meron siyang pagdesisyon, meron siyang pagpapasya, kumagat siya. Sarili niyang pagpapasya yun eh, as free moral agent, and then, pinigay niya kay Adan, kumagat din si Adan. Pinigilan ba sila ng Diyos? Hindi po. Because we have the free will to exercise free choice. Or vice versa. Meron tayong free choice to exercise free will. So, pag kayo po ay naranasan nyo ang buhay, sinunod natin ang Diyos. Pero pag naranasan nyo kamatayan, sinunod natin ang ating mga sarili. So, sino nagdala sa atin sa problema? Sarili natin, hindi ang Diyos. Di ba may panalangin na iniwan sa atin ng Panginoon? Father, Thy kingdom come, para maranasan mo yung kingdom dito sa lupa, Thy will be done. Dapat muna siyang masunod. Hindi yung sarili mo. Now, is it possible that yung kingdom ng Panginoon maranasan natin sa mundong ito? It's possible. Kaya nga, Thy kingdom come, pero Thy will be done. Yung kingdom ng Panginoon, nananagana, wala pong kakulangan. Pero kapag kayo po isusunod sa Kanyang kalooban, pero kapag hindi niyo po sinusunod ang kalooban ng Panginoon, you will never experience His kingdom here on earth. Pero buti na lang, meron tayong choices to choose from. Once again, life, death, blessing, cursing, sabi ng Diyos, mamili ka. Pero may recommendation siya. Choose life. Why? Lord, ito yung reason. That both you and your descendants may live. So makita nyo, no? Ang Diyos, hindi Kanya pipilitin, bagaman anak Kanya, pero still, you have the choice. Kagaya naman po ngayon, di ba? Wala pong pumipigil sa inyo. Pwede kayong makinig, pwedeng hindi. Hindi ko rin naman po kayo makokontrol. Hindi na naman po kayo kinokontrol ng Diyos. It's up to you. Ganun po kabuti ang Panginoon. Pero sinong beneficiary? Tayo pa rin. Pag nakinig po kayo, may benefit. Pag hindi kayo nakinig, hindi kayo matututo. Amen? Now, ito yung tatlong dahilan, gaya na sinabi ko kanina, 3 reasons why we still experience troubles in our lives. Na makikita po dito, wala talaga ang Diyos sa likod ng inyong mga troubles and sufferings. Number 1, attack from the devil himself. Galit po sa inyo ang kalaban ng diablo. You know why? Kasi every time he looks at you, he sees God in you. Because we were created in the image and likeness of God. At alam ng kalaban, alam ni Satanas, na mahal tayo ng Diyos. At para makaganti siya sa Diyos, para saktan niya ang Diyos, alam niyo pong ginagawa ni Satanas, sasaktan niya yung mga minamahal ng Diyos. Naalala niyo yung mga pelikula, di ba? Pag may mga galit yung tao dun sa kanyang kagalit, ang ginagawa niya para lalong masaktan, anong ginagawa niya? Kinikidnap niya yung mga anak ng taong yun. And then tinatawagan, hawak ko ang buhay ng mga anak mo. Lalo siya nasasaktan. Ganon din po ang kalaban.
So kung bakit po may mga trouble sa mundong ito, it's because ito po ay atake mula sa kalaban. That's number one. Number two, nature forces of this imperfect world. Because of Adam's sin, ang mundo po natin ay nasa bagsak na kalagayan. Kaya wag po kayo magtataka, Pastor, ba't ganon? Ang gulo ng politika natin, nag-aaway-away ang tao, naghihiwalay, may pinklawan, may pink, may DDS, nag-aaway-away sa social media because we still live in this fallen world. For the wages of sin is death. So yun po ang dahilan. Bagsak po ang ating mundo. Hindi po perpekto ito. Pinamumugaran ng kasalanan dahil sa kasalanan ni Adan. Number three, wrong choices because of Adam's fall. Dito na po pumapasok yung mali nating pagpapasya. But praise God, wala po sa likod nito ang Diyos. Because God will never give you problems, but He will provide you solution. Galing po, church? Now, what good can come from sufferings? Di ba, sabi ko kanina, sabi in Romans 8 verse 28, and you know that all things work together for good. Kahit po masasamang bagay, masasamang pangyayari, gagamitin pa rin po ng Diyos yan para sa ating ikabubuti. So kung kayo po'y dumaraan sa mga sufferings and troubles, meron pa rin pong beauty yan sa inyong buhay. Number one, to make us a better and not a bitter person. So kung meron po hindi pinagdaraanan ng problema sa buhay, pag nakawala po kayo dyan, ang expectation sa atin ng Diyos, be a better and not a bitter person. Hindi po kayo naging mapait. Because natuto ka na dito, hindi mo na uulitin ito. That's number one. Number two, to bring out the best and not the beast in us. May mga ibang tao, pag natapos sa problema, nagiging halimaw. Hindi dapat ganon. Tayo po, pagkatapos ng problema, lumalabas ang pinakamabubuti sa atin bilang mga anak ng Diyos. Number three, to strengthen our faith in God. Amen? Nakita natin, sa gitna ng problema, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kami po, ang dami namin testimonies na ganon. Hindi kami pinabayaan ng Diyos. And I believe, ganon din po ang nararanasan po ninyo. Pinabayaan po ba kayo ng Diyos inyong mga problema? Hindi. Sino po dito ang pinabayaan ng Diyos sa kanyang problema? Sino po dito ang matapang na sasabihin na hindi ako pinabayaan ng Panginoon sa aking problema? Amen. You know why? Because God said, I will never leave you nor forsake you. Promise niya yan sa atin. James chapter 1, verses 2 to 4. My brethren, pag dumadaan daw po tayo sa mga problema, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. So gagamitin pa rin po ng Panginoon ang mga masasamang pangyayari para sa ating ikabubuti. Amen. Amen, church? Now, let's go back to our question. Pero hindi po galing sa Diyos ang ating problema, ha? Importanteng malinaw sa atin yon. Does God put you through hard situations? The answer is no. Hindi po siya naglalagay doon. Sino naglalagay sa atin sa mga masalimuot na pangyayari sa buhay? Tayo rin eh. O si Satan. Kasi galit sa atin. Third reason, because of this fallen world. Nasa bagsak tayong mundo eh. Pero never po ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, happy ka. Kinopya ni Senator Enrile yun nung siya po ay nasa Garden of Eden. Narinig niya kay Lord yun. Gusto ko happy ka. Hindi, kidding aside tingnan niyo si Senator Enrile. Ang haba ng buhay. Ikumpara natin kay and even si dating Pangulong Joseph Estrada, ang haba ng buhay. Kasi masayahin pala itong mga taong to. Kumpara kay FPJ, si FPJ pala may exam patience. Kaya mabilis ang buhay. This is true, hindi ako gumagawa ng kwento. Ang haba ng buhay ni Enrile. Ni Senator Enrile, umabot siya ng 102. Nakakobra pa siya ng 100,000. Sa SSS ba yun? Tama ba? National. Yun. Kasi pag 100 years, no? Si nanay, na lang, 70, 22 years na lang, may 100,000 ka na. Haba ang buhay natin. Once again, sabi ng Psalm 91 verse 16, with long life, I will satisfy him and show him my salvation. Yung word na salvation doon, Yeshua. So the more po nakafocus kay Jesus, you will have a long and satisfying life.
Now, tapusin na po natin ito. John chapter 6, verses 5 to 6. Then, ito yung sinasabi ko kanina, church, oh. Then Jesus lifted up his eyes and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, saan natin kukunin ang pambili ng mga tinapay para sa mga taong ito? 5,000 po ito. Verse 6, Jesus said this to test Philip, for he himself knew what he would do. So pag sinusubukan po kayo ng Panginoon, huwag kayong matakot. May solusyon na siya. Hindi po kayo susubukan ng trahedya, sakuna at aksidente. Hindi po, hindi niya gagawin yon. Kasi pag kayo namatay sa trahedya nyo, hindi kayo matututo. Amen? So, but this is said to test him, for he himself knew what he would do. So, may solusyon na po si Jesus, hindi po si Philip. Okay? And then, 1 Corinthians 10:13, ito na. So, wala pong kinalaman ng Diyos. Buuin natin yung talata. There hath no temptation taken you but such as in common to men, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. But will with the temptation also make a way to escape that ye may be able to bear it. Na pag-alaman natin, wala po ang Diyos sa likod ng ating mga problema, but the good news is, kahit tayo po ang gumawa ng problema, sabi ng talata, He will make a way to escape. Ikaw ang gumawa ng problema, ang Diyos ang gagawa ng paraan para makalaya ka. Saan ka nakakita ng Diyos na ganyan? Sa mga magulang natin, pwede pa tayong makondemn, di ba? Pag meron tayong wrong choices sa buhay, anong sasabihin ng mga magulang natin? At napatunayan na mali. Halimbawa, may binili kayong sapatos, ang mahal, tapos pangit, peke pala. Pag uwi mo, sabihin ng nanay mo sa'yo, ano, di ba sabi ko sa'yo? Sisisihin ka, nakaganon pa yung kamay. Ang dami sasabihin sa'yo. Pero si Lord, no condemnation. And He will make a way of escape. Yung word dyan na way of escape, in Greek, that is yung escape, ekbasis. Provide an exit, way of escape. Di ba napakabuti ng Diyos? Hindi po ba kayo may in love sa Diyos na ganito po ang Diyos natin? He will never condemn you, pero He will not condemn your sin. Pero gagawa siya ng paraan para makatakas po tayo. Na ito yung solution natin, church. God is faithful, He will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will, with temptation, also make a way to escape that ye may be able to bear it. Amen. Last verse. Sabay-sabay natin basahin, church. Romans 8:28. 1, 2, 3. And we know work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Amen. Palapaan po natin ang Panginoon. Hallelujah talaga, church.